Good morning mga ka-vlogs. Today is 14th of September. Nasaan yung kotse mo, Aizel? Nasaan yung kotse mo? Nasaan yung itim? Nasa parking. Saan ka pupunta? Wow! Is that you? Patingin niyo sana. Kailan mo natutunan yan? Ngayon mo lang ginawa yan. Okay, good morning po mga ka-vlogs. So, paalis na po kami sa aming bahay, sa aming parking space. And today is Sunday. Ano ang routine namin every Sunday? Ito yung madalas naming gawin every Sunday mga ka-vlogs. So, samahan nyo kami sa buong maghapong ito. First of all, ihahari muna namin si Habi sa kanyang work. Mostly, tig-iisa ng sasakyan ang mag-ama. Pero sa ngayon po, puti po yung gamit ko. At kung napanood nyo po yung birthday vlog namin kay Aizel, sa kanya dapat itong puti. Kaya lang, ano nangyari Aizel? Pero ayun po, wala pa akong insurance dito. Nagpalit po kami ni Daddy. Inayawan niya itong puti kasi nung bagong bili namin ito kasi Marami pong sira. Maraming problema na hindi ko na i-discuss sa inyo kasi kahit yung mental health ko rin ay na affected nung time na yun. Syempre depressed kami nung time na yun. Marami din kami naubos na pera. In short, ayaw na po niyang gamitin itong puti. Nawala na siya ng gana. Ilang beses ko siyang tinanong, ayaw na niyang gamitin. So, Natakot. nung nag-apply ako ng insurance, inano ko na siya dito. Dinisregard ko na siya dito sa puti. So, yung itim na yung ginagamit niya. Yun. Inaangkin naman na niya na kanya na yung itim. Yung itim po, yung luma. Yung kaunahan namin pong kotse nung dumating kami dito. 3 doors lang siya. 2 sa unahan and 1 sa boot ang tawag nila o yung compartment. Kaya ako nag-video kasi natuwa lang ako kasi ngayon lang uli siya nakapag-drive nitong puti after nung Cambridge namin. Nag-Cambridge po kami nung kailan yun? April. And after that ngayon lang uli siya nakapag-drive. April, tagal na po. Oh, April, 5 months na. So, anong feeling mo naman, Aizel? Ayun, feeling mayaman po ako. Mas komportable ka dito, ano? Siyempre po. Kahit ako, mga kabilaws, bilang passenger, mas komportable ako dito sa puti. Itim, napakaliit po. Oo. Hindi ka ba nadidistract kasi meron akong, Sanay na naman po ako. binibideo Ayos na. kita. Kamusta ka naman ngayon, Aizel? Bumalik na ba ang college life mo? Kahit pa paano naman po. Opo. So, Last year ko na. last year mo na. So, sa mga nakasubaybay po sa aming journey mula nung umpisa namin dito, pang 3rd year na po niya dito sa college. Ang college po, equivalent nito sa Pilipinas ay K-12. Mostly ng college dito, kung yung mga nandito sa UK, mostly maririnig mo 2 years lang. Kasi diba sa Pinas 2 years lang naman ang K-12. Pero yung sa kanya, bakit umabot ng 3 years, Aizel? Kasi BTech po yung tinatake ko. Usually kapag A-levels po, 2 years lang. Tapos kapag 18 ka na, university ka na. Oo. Kaso ako po, BTech po, 3 years, extended diploma. So, ayun po. So, after ng college mo, ano na yung sunod? Ayun, either apprenticeship po, na nagtatrabaho ka na, nag-aaral ka pa, libre lahat, may sahod ka pa. Tingin ko, mas maganda talaga yun. Tapos, syempre, most people nag-university, kung may pera ka, which is wala akong pera, para magana. Sa status namin po kayo dito kasi magti-3 years pa lang po kami. So, hindi pa kami ILR. So, hindi namin kayang papasukin siya sa university next year. So, ang ini-aim mo ngayon ay? So, yun, maganda, apprenticeship. Opo. Dati pa po ako nag-apply ng apprenticeship kaso wala pong... Baka gusto mong humingi ng tulong sa mga kabilabs. Mga kabilabs ko dyan, malapit po kami sa Brighton, isang bayan lang ba? Kailangan po ng anak ko ang apprenticeship sa mga IT dyan. Baka naman po. Kasi nabalitaan namin na makakakuha ka ng apprenticeship kapag ka meron kang kilala
Di ba meron kang kaklase na nakakuha na last year? Oo po, kasi yung kapatid niya, ano po, ayun, ni-refer siya. So, Kahit bata pa siya, ayun. uso din kasi dito ang refer. Ayun, magsabi doon. Maganda nga po talaga, may kakilala ka dito. Oo. Wala tayong kakilala. Pero, nandyan yung mga kabilaps natin. So, baka, di ba? Baka naman po. Baka naman po. So, syempre, papaghirapan ko rin po yan kasi Mag-ano ka din, mag-a-apply ka din. Magtitake ka rin ng exam, interview, and so on. Pero i-refer ka lang nila. So, baka naman po mga kabilabs, please comment down below or baka gusto nyo po ako i-message sa aking Facebook page. Open ka ba kahit isang parte ng UK? basta meron po. Basta meron. Okay ka kahit saan, isang parte. Dad, saan na po ba kayo? Sa hotel po, no? Sa harap. Okay po. Basta harap na po, di ba dati gusto niya sa gilid lang? Ay, late na ako eh. Okay, so Sunday ngayon mga kabilabs. Ang usual na routine po namin ay kami mag-ina, pupunta kami sa church. Si Habi may pasok. Kung nagpa-follow po kayo sa aking Facebook page, lagi ako nag-share doon ng aming Sunday routine ng aking anak. Sunday ganap. So this time, dito naman sa YouTube kasi hindi ko kayo masyadong na-update dito sa YouTube eh. Si Habi meron siyang pasok Dito po. sa hotel every Sunday kasi sa hotel mas kailangan siya pag Sunday. Nasisilip kasi siya kapag nagre-request siya ng Sunday. Dati pinagbibigyan siya pero ngayon hindi na. Bye, be. Ingat kayo, bye. Ikaw din. Ingat ka. Natawagan kita. Okay po. Enjoy your day. Baka maaga akong makuwi. Tingnan. Tawag. See you later. So dito na tayo, Aizel, no? Okay, Rod na. Atin na po natin kung may space. Nung dumating ako dito sa UK mga kabilabs, dito rin kami ni Sis Eileen. Kung napanood niyo po yan. Alam ko sa mga avid viewers natin, kilala nyo na o alam nyo na tong lugar na ito. Itong hotel na ito. So ayun nga, mabalik nga ako mga kabilabs. Nirequest namin actually mga kabilabs sa manager niya na ibigay sa kanya ang Sunday. Kaya lang, hindi siya binigyan ng Sunday kasi nasisilip siya ng mga katrabaho niya na bakit si Felix daw ay lagi na lang Sunday ang off. Gusto rin nila ng off. So kahit na gusto man ng asawa ko na mag-church, hindi kaya. Hindi po pinapayagan na. Oo. Pero at least ginawa niya yung part niya. Diba? Gumawa siya ng paraan para payagan siya. Kaya lang wala eh. So, pagdating ng araw, hindi naman habang buhay sa hotel siya. Maghahanap din siya ng work na papayagan siyang mag-off every Sunday. Kasi importante talaga yun eh. Sa mental health natin na every Sunday, nakakapag-church tayo mga kabilabs. Kasi lahat na mayroon tayo, galing yan kay Lord lahat. At may mga bagay na madali tayong mag-burnout kapag hindi natin binibigyan ng time si Lord. So ngayon, maaga pa mga kabilabs. Nasira kasi yung sasakyan ni Aizel, yung itim. Tumatagas yung oil. Usually, dala to ni Habi sa Sunday. Every Sunday. Tapos yung black, ang gamit namin dalawa. Kaya lang hindi siya pwedeng gamitin kasi nga nagli-leak. So, bukas pa raw available yung gagawa. Kaya itong puti ang ginamit namin. Ini-insure ko siya hindi siya naka-insure dito eh. Pero every time na may lakad, ini-insure ko siya ng 1 to 2 days. Depende sa pangangailangan. So, ganun kasi dito sa UK. Hindi mo pwedeng gamitin ang isang sasakyan kapag hindi ka naka-insured. Kapag nahuli ka po, wala na yung lisensya mo. Oo. Kailan ba natin nalalaman kung kailan tayo nahuhuli or kailan magkakaroon ng disgrasya, diba? Wala naman nakakaalam. Kaya mas maganda, may peace of mind ka na nagdadrive. Kasi ang hirap yung nagdadrive ko, wala kang peace of mind. Di po ba? Tama? Mahal nga lang po talaga insurance. Magkano po to? Diba 2 days po to? 40. 40 pounds. 40. Para last 2 days. Okay lang yun. Tama lang yun kasi kung magko-commit kami mga kabilab, si Habi, mahal na rin kasi ang bus ngayon dito sa UK. Grabe, talagang
nilalakihan na rin talaga nila ang presyo. 6 pounds kay Habi. Tag 6 kaming dalawa, di 18. Pupunta pa kami ng Tesco, may pupuntahan pa kami iba. 18 kaming tatlo ngayong araw. Yung kahapon pa. Kasi po yung 40 pounds, 2 days na yun po yun. Ayun, so okay lang. Galing siya ng work kahapon. Galing si Habi sa work, hatid sundo niya. So, nakamenos din. Parang tama lang din. So, meron ka ba ilalagdag? Wala naman po. Sa buhay-buhay. Buhay-buhay. Mm-mm. Boring po buhay ko. Sa Pilipinas po, marami akong masasabi. Dito po, ang buhay lang po namin. Wala, trabaho, uwi, kain, tulog. Bata ka pa eh. Buti, pero masaya naman ako kasi meron kang mga tropa na mga Pilipino. So at least, nakakakwentuhan mo sila. Yung mga, for sure, nagkakakwentuhan din kayo ng mga, ano nyo dito, mga experience nyo dito at yung experience nyo dati sa Pinas. Diba? Tama ba? So, baka ilalabas din natin to ngayon, mamayang gabi. Pagdating namin after church. Isasama namin kayo sa kaunti lang sa church. Meron akong ano ngayon kids work once a month. After ng church, kami ay magte-Tesco. Anong oras po yung ano nyo? Kids work 9:30. Anong oras na ba? 9:10 na po. Malapit-lapit na. Okay, so mag-aayos po muna ako mga kabelabs. Tapos ako, tutulog mo dito. Yung church namin ay 10:30. So, sa mga nasa wording po, open po kayo. Message nyo lang po ako para hindi kayo mailang. Hello mga kablabs. And blessed Sunday po sa lahat. So, dito po ang aming adventurers. Nandito yung mga bata mamaya during the worship. And meron kami dito mga ituturo sa mga bata. Naka-ready na siya. Okay, so it's Sunday. Yan po yung church namin. Yan, nasa taas po kami ng mall or maliit na shopping center. And per room, para sa mga bata. So mamaya nandito sila. Naka-allocate po kami per age kasi medyo marami po kasi ang member ng church. Nasa 150 to 200 members. Nakakatuwa dito kasi talagang family-oriented. Kapag nag-church ang family, para makapag-focus yung mga parents. So, after 2 worship songs, ina-allocate na sila sa mga rooms, room by rooms. So nandito yung topic namin today tungkol kay Elijah. Ayan. So, per week, iba-iba yung topic. Naka-ready na siya for 1 year. Naka-book by na. So, yun naman na nakakatuwa dito. Nakaka-amaze. Naka-schedule na yung mga gagawin. Ito naman yung safeguarding policy, volunteer handbook, disclosure forms, fire evacuation. So, ayun nga, before ako nag-start dito, meron pang training and then kailangan ma-prove nila na wala kang criminal record. Parang sa atin ay kilala siya sa police clearance. Kailangan meron kang police clearance or dito ang tawag nila DBS. And dito yung mga lessons. So, in 1 year, nakalagay na dito yung mga ituturo namin. So, kung sino yung leader, i-discuss niya sa aming mga members or sa aming mga volunteers. Usually, sa isang group, merong isang leader at 3 members. So, ayan. About yan tungkol sa Bible. Ayan. Nakakatuwa lang kasi dahil bilang galing Israel, so familiar na ako. And sobrang blessed kasi yung mga itinuturo nila or itinuturo namin ay napuntahan ko na sa Israel. Tulad nitong Elijah. Tungkol kay Elijah, napuntahan ko na to eh. And dito ako nag-work dati sa Israel. Sa
Mount Carmel. So, bali, once a month lang po ang schedule ko dito kasi, di ba, ang dami naming members. So, hindi naman every week dito kasi kailangan mo ring makinig ng preaching, di ba? So, ayun, I-enjoy ko siya. Thank you, Lord, for this privilege na makapagturo sa mga bata. Okay, hello mga kabilab. So, nandito po tayo ngayon sa Tesco after ng church. So, hindi ko na kayo naisama sa church mga kabilabs kasi sa totoo lang, nakakahiya. Nakakahiya mag-video-video, ano? May mga kasama po kasi mga... Dito kasi hindi po normal yung mag-video-video ka, yung para mag-ganyan-ganyan ka. Masyado nilang tinitreasure yung kanilang private life. Tsaka, di ba, nag-ano ako sa Kids World. So, nasa safeguarding namin yun na bawal ng video, nang walang pahintulot ng mga tao, especially sa church. Pero kung nasa public ka, nasa tourist spot ka, syempre ano na yon, given na yon. Pero kung halimbawa sa church, minsan ginagawa ko yung mga kabilabs. Halimbawa pag may mga occasion, ginagawa ko yun sa church. Pero pagka yung normal day, nahihiya ako. So, ayan, after ng church, madalas, nag-grocery kaming mag-ina. Pupunta tayo ngayon dito, hindi para yung shopping ng bonggang-bongga kasi kaka-shopping lang namin noong nakarang araw. Meron lang kami nakalimutang bilhin. Especially ako. Tulad ng tubig ko. Wala na akong tubig sa bahay. So, mamaya susunduin mo si daddy mo, ano? Opo. So, baka hindi na tayo uuwi. Babalik po ulit tayo sa town center. Oo. Road trip. Road trip tayo ngayon kasi maganda ang sasakyan. Saan pwede pa natin? Ang daming tao ngayon mga kabilabs kasi 4:30 sarado na sila. Sarado na ang Tesco. Pag Sunday lang naman. Ito yung card dito. Piso. 1 pound. Anong piso? Same. Okay, so dito po sa sa grocery store na malimit tayong puntahan ay merong pharmacy sa loob. Mayroon din yung mobile. Mayroon din dito Vision Express na para sa salamin. So, malaki to, itong Tesco. So, nandito po kami sa pharmacy para ipakita to sa pharmacist. Ayan. Nung naalala nyo mga kabilabs, yung Cornwall namin, yung day 3, napunta kami yung Tinta Gel Castle, buong katawan niya, buong mukha niya. Meron siyang allergy tuwing malamig. At tuwing malamig siya ka, pag windy. Pag windy rin, no? Opo, tuwing nilalamig po ako. Kahit nga po nasa loob po ako ng bahay. Basta, Dito, konting wala. So, ayun. Naghahanap kasi kami dyan na antihistamine. Wala akong makita. So, dito na lang. Para mas mabilis. tatanungin po natin kung meron sila. Tsaka dito kasi, yung mga pharmacist dito, mas okay na, halimbawa may nararamdaman ka, sa kanila ka na magtanong ng gamot. Kasi hindi nila sasabihin sa'yo pa nagpa-check up kay, dumaan ka na ba sa, sa pharmacist. Kung mga ganito po talaga, mga healthcare, puro Asian po talaga yung nagtatrabaho. Asian. Yun nga. Yung mga healthcare po dito, mostly talaga mga Asian. Mostly marami din, kumbaga parang sa Asian, 50% Pilipino no? Okay. Scan. Okay, so ito po yung pinaka-main purpose namin kung bakit kami nandito sa Tesco. And yung iba dyan, na lang yan, mga pahabol na lang. Ngayon gagawa ko ng sushi. Let's go. Wala kang gusto dyan? Sprite? Soft drinks? Wala po. Ang shopping natin. Hindi Sunta sa coffee, tsaka tsaa. Okay, so self-service. Hindi ko na naipakita sa inyo mga kabilabs. Kasi yung phone ko yung ginamit pagpabayad. Okay, so tapos na po kami mag-grocery mga kabilabs. Now I'm so fine. You look at me when I say Kasha? Paulan na
Dapat lang pala na binilisan natin. Hindi ko kayo masyado na-update sa loob ng grocery mga kabilabs kasi ang daming tao. Sobrang daming tao. Lahat nagmamadali. Kasi nga gaya ng sabi ko sa inyo kanina, 4:30 magsasara na sila. 4:30 or 4? I'm not quite sure. Kunin mo na yung pagkain. Nakakain ako. Yung chichiri ako. Nabot na kami ng ulan mga kabilabs. Punta pa, uwi na po tayo. Okay, hello mga kabilabs. Buti na lang po nasa bahay na kami bago umulan. Ayan. So yung driver namin, yung driver ko, sabi ko, yung mga pinamili, ilagay na sa lamesa. So ito yung mga napamili namin. Dumaan po pala kami sa Pilipinas store. And hindi ko na kayo naisama kanina kasi may kasama kami. Kaya kasi ako mag-video pagka may ibang kasama. So, ayan. Bumili ako ng ampalaya. Wala kasi ampalaya sa mga grocery store dito. Makakabili ka lang ng ampalaya sa mga Asian store. Ayan. And, as usual, pang mais kong yelo. And, itong mayonnaise. Japanese mayonnaise po yan. And, hot sauce. Wala pa yan sa mga binibili namin kasi yung bigas, meron pa kami. So, all in all, lahat po yan ay 23.94 pounds. 23 po ito, lahat-lahatan? Ano po nagpamahal dito? Ito, 5 pounds. 5 Saka itong pounds? sweet corn. Kasi dalawa kinuha mo. Saka yung siriraka. Anyway, lahat sila mahal. Hindi ko na nga inintindi kasi sa pagkain kasi ayoko as much as possible ayoko magtitipid pagdating sa pagkain kasi yun lang yung reward mo sa sarili mo after mong magtrabaho. So bumili ako ng kaldero, another cookware kasi iba na yung bigas ko ngayon. Tinatry kong kumain ngayon ng quinoa saka brown rice. Wala kaming kaldero na para sa kanin. Rice cooker kasi hindi rin pwedeng gamitin. So, ito ay 12. 12 or 17. Tapos yung mga tsa ako. Yung ice cream nga po, baka matunaw. Okay, so ito po yung napamili natin sa Tesco. Yan lang po lahat. Ang presyo po niyan ay 73.83. Nakapag-grocery na kami ng isang araw. Nasa 130. Yung napamili namin. And ito tayo ngayon. Ang nagpamahal kasi dito ay ito siguro. Itong 12 pounds na kaldero. So ayan, kung makapansin nyo, mga gluten-free na yung mga binibili ko. And lagi na ako nakatsaa ngayon. Kasi lagi kasi akong bloated at laging masakit yung tiyan ko. So, ang advice sa akin ay iwasan ko muna yung magpapa-trigger sa allergy ko. So, meron din tayong Yakult dito. Kasi maganda to, good bacteria to para sa ating gut. And mula nang dumating ako dito sa UK, hindi na ako nagmi-mineral water. Pero nitong mga nakaraang buwan, kasi sabi ko, laging masakit yung tiyan ko. Saka bloated na bloated ako. So ngayon, ibinalik ko yung mineral. Sa aming mag-anak, ako lang yung nagmi-mineral water. So mas tipid pagka 6 pieces. Dati kasi yung 5 liters ang binibili ko.
And mapapansin nyo dito, yung milk na binibili ko ay either yung almond milk or itong oats. So, and dahil coffee lover ako, hindi ko kayang i-give up ang coffee. Hinahanap-hanap pa rin ng sistema ko ang coffee. Kaya sinearch ko kung ano yung hindi masyadong matapang. So, ito yung lumabas, decaf. Once in a while, pag hindi ko kayang kontrolin yung cravings ko, kailangan ko talaga magkape. Kasi party na yun eh. Especially kapag panggabi po ako. So, ayun lang mga kabilabs. Thank you for watching.